Sa ilang taon na nakakaranas ng pangiinsulto si Karya dahil sa peklat sa kanyang muka, sanhi ng nasunog nilang bahay nung siya ay bata pa. Noong una ay sobrang nasasaktan si Karya sa bawat salita na sinasabi sa kanya ng mga tao. Pero habang tumatagal, ay parang wala na rin sa kanya ang lahat. Ay, ang impakta, narito na naman! Pangaasar na wika ni Isabela kay Karya. Dire-diretso lamang naglakad si Karya at hindi pinansin si Isabela. Si Isabela ay ang isa sa mga taong laging nalalait sa peklat sa mukha ni Karya. Hindi na gusto pa ang patulan ng dalaga si Isabela dahil alam niyang baka lumaki lamang ang gulo. Kaya minarapat na lamang niyang manahimik at wag nang pansinin pa si Isabela. Hoy pangit! Kinakausap kita! Galit na toon ni Isabela nang hindi siya pansinin ni Karya at napahiya siya sa kanyang mga kaibigan. Hinablot ni Isabela ang buhok ni Karya at sinubsob ang mukha ng dalaga sa putikan. Tuwang-tuwa naman si Isabela nang makita ang reaksyon ng kanyang mga kaibigan. Samantalang si Karya ay gusto na lamang maglaho sa kahihiyan dahil sa ginawa sa kanya ni Isabela. Ayan ang nararapat sa'yo. Masyado kang bastos. Kinakausap kita tapos hindi mo ako papansinin? Sino ka ba sa tingin mo, ha? Isipin mo nga na maswerte ka at sinasayang ko ang oras ko para kausapin ka. Saad ni Isabela at dinuraan si Karya. Tumayo si Karya mula sa putikan at pinunasan ng putik sa kanyang muka. Alam mo Isabela, hindi na nga kita pinapansin kasi ayaw na kitang patulan pa eh. Wala naman akong ginawa sa'yo, di ba? Pero bakit hindi mo pa rin ako tinitigilan? Halos maiyak-iyak na sambit ni Karya. Sanay na siya sa bawat insulto na sinasabi sa kanya. Pero hindi pa rin lubos matanggap ni Karya ang kahihiyan na ginagawa sa kanya ni Isabela. Pakiramdam niya ay natatapakan ang kanyang buong pagkatao. Pero wala siyang magawa dahil kapag lumaban siya pabalik kay Isabela, ay pagkakaisahan lamang siya at mas lalo nang masasaktan. Deserve yan ng pangit na katulad mo. Natatawang wika ni Isabela at pinagtawanan si Karya kasama ng kanyang mga kaibigan. Nanahimik na lamang si Karya at tinanggap ang bawat insulto na sinasabi nila Isabela at ng kanyang mga kaibigan. Matapos ang pangyayari na yun, ay dumiretso na umuwi si Karya sa kanilang bahay habang umiiyak. Napansin ng tiyahin ni Karya ang namamagang mga mata ng dalaga. Sinubukan pa na punasan ni Karya ang kanyang mga luha. Pero huli na ang lahat dahil napansin na ng kanyang tiyahin na umiiyak siya. Alam ng tiyahin ni Karya kung bakit siya umiiyak, kaya pinatahan na lamang niya ang dalaga at sinabihan na kahit ano pang itsura niya ay maganda siya at hindi dapat magpadala sa kahit anong sabihin ng iba. Ang mga sinabi ng kanyang tiyahin ay ang nagpalakas ng loob ni Karya. Dahil mula nang mamatay ang kanyang tatay mula sa sunog noong bata siya, ang kanyang tiyahin na ang nag-aalaga at nag-aaruga sa kanya. Silang dalawa ang magkasangga sa kahit anumang problema. Pagkatapos ng pag-uusap ni Karya at ng kanyang tiyahin, iniisip niya ang payo sa kanya ng kanyang tiyahin. Dahil alam niya sa kanyang sarili na walang maidudulot na maganda kung papatulan niya ang mga nang-aapi sa kanya. Pero tama naman ang kanyang tiya na kapag sumusobra na, dapat ay lumaban na siya. Kinaumagahan, papunta si Karya sa palengke at mas pinili niyang dumaan sa longkat para lamang hindi niya makita ang pagmumukha ni Isabela dahil wala siyang panahon upang makinig sa panglalait nito sa kanya. Nais niyang matapos ang kanyang mga gawain ng maaga. Habang naglalakad si Karya, ay narinig niya sa isang eskinita ang boses ni Isabela. Nakita niya roon na may nilalait at pinagmamalupitan si Isabela dahil sa kapansanan ng dalaga. Ang pangit-pangit mo na nga. Bulag ka pa. Aba, kung minamalas ka nga naman, di ba? Saad ni Isabela at tinawanan ng dalaga. Pinipigilan ni Karya ang kanyang sarili na makialam sa ginagawa ni Isabela. Lalo pat ayaw niya ng palakihin pa ang gulo sa pagitan nilang dalawa. Ngunit hindi niya maatim na makita ang dalaga na umiiyak nang dahil sa panlalait ni Isabela. Nararamdaman niya ang bawat sakit ng salita na binibitawan ni Isabela sa dalaga. Dahil kahit siya mismo ay halos araw-araw pinagmamalupitan nito. Hoy Isabela! Hanggang dito ba naman dadalhin mo yung makasta mong ugali? Wala ka na ba talagang pinipiling lugar ha? Lakas loob na sambit ni Karya kahit na siya ay kinakabahan. Dahil kahit minsan ay hindi niya naisip na magkakalakas siya ng loob na pagsabihan si Isabela ng ganun. Dahil alam niyang wala siyang magiging kalaban-laban rito. Nang magsalita si Karya, ay napansin siya ni Isabela at agad na nilait si Karya. Pero hindi inayaan ni Karya na manalo ang dalaga
at lumaban ito pabalik. Nilait ni Karya lahat ng maaari niyang laitin kay Isabela, dahilan upang mainis si Isabela at umalis. Wala rin kasing kasama si Isabela, kaya nagdadalawang isip siya na saktan si Karya dahil bakal lumaban si Karya at wala siyang maging laban. Kaya pinili na lamang niyang umalis. "Mga hampas lupa!" Saad ni Isabela bago siya tuluyan na umalis. Hindi na lamang pinansin ni Karya ang mga binitawang salita ni Isabela at marahan na lumapit sa umiiyak na dalaga. Nakikita niya ang kanyang sarili sa dalaga. Dahil sa ganoong edad rin siya sinimulang pagmalupitan at maliitin ni Isabela. "Okay ka lang ba? May ginawa ba siya sa'yo?" Tanong ni Karya sa dalaga at napansin ang mga galos nito sa katawan. Pinatahan ni Karya ang dalaga at nalaman na ang pangalan pala niya ay Kayla. Pinaliwanag ni Karya na ang pagiging bulag ay hindi niya naging kakulangan. Sadyang masama lamang talaga ang ugali ni Isabela, kaya marapat na wag na niya itong pansinin at patulan. Sinabi pa ni Karya sa dalaga na kahit hindi siya makakita ay maraming taong nagmamahal sa kanya at mas mabuti pa na doon na lamang mag-focus. Dahil kung papairalin niya ang mga salitang binitawan ni Isabela sa kanya, ay mas lalo lamang siyang mababaon sa kalungkutan. Matapos marinig ni Kayla ang mensahe sa kanya ni Karya, ay niyakap niya ito. "Maraming salamat, Karya. Hindi ko alam kung gagawin ko kung hindi mo pinigilan ng mas maaga si Isabela. Baka mas manala pa ang gawin niya sa akin." Saad niya. "Siya ba ang dahilan kung bakit kami mga galos?" Tanong ni Karya dahil dumudugo ang mga maliliit na galos ng sugat sa katawan ni Kayla. "Oo, Mautaw-latal na wika ni Kayla habang tumatango. Napailing na lamang si Karya dahil alam niya kung gaano kasama ang ugali ni Isabela. Pero hindi niya lubos maisip na magiging ganito kalupit si Isabela. Pagkatapos mag-usap ni Kayla at Karya, napagpasyahan ni Karya na ihatid na niya si Kayla upang masigurado na makauwi ng maayos si Kayla sa kanilang bahay. Dahil natatakot si Karya na baka kapag iniwanan niya si Kayla ay balikan siya ni Isabela. Matapos na maihatid ni Karya si Kayla, ay nagtungo na siya sa palengke upang bilhin ang kanyang mga bibilhin. Matapos ang 1 oras na pamamalengke, ay pauwi na si Karya nang makabangga niya si Isabela. "Ikaw?" Galit na diin ni Isabela. Baka sa mukha ni Isabela na siya ay galit na galit. Kaya binilisan na lamang ni Karya ang kanyang paglalakad, lalo na at kasama ni Isabela ang kanyang mga kaibigan. At tiyak niya, nasasaktan na naman siya ng mga ito. Ngunit kahit anong bilis ng paglalakad ni Karya, ay naabutan pa rin siya ni Isabela. Agad nilang hinatak ang buhok ni Karya at sinimulan siyang gulpihin ni Isabela. Sinubukan ng dalaga na lumaban, ngunit hawak-hawak ng mga kaibigan ni Isabela ang kanyang mga kamay. Nagpupumiglas at humihingi ng tulong si Karya dahil nasasaktan na siya. Ang kanyang mga bilihin ay nahulog na sa daan dahil sa pananakit sa kanya. Ang paghingi niya ng tulong ay naging walang kwenta dahil dinala siya ni Isabela sa isang eskinita upang walang makita ng pang-aabuso nila sa kanya. "Tulong! Tulong!" Halos maiyak-iyak na pagmamakaawa ni Karya na paghingi ng tulong. Halos maiyak na lang si Karya dahil ramdam na niya ang dugo na tumutulo mula sa kanyang mga labi, dahilan ng panggugulpi sa kanya nila Isabela. Nang matapos si Isabela at ang kanyang mga kaibigan kay Karya, ay iniwan na lamang nila siya na sugatan. Marahan na binuhat ni Karya ang kanyang sugatan na katawan pa uwi upang gamutin. Bitbit niya ang kanyang mga binili habang umiyak pa uwi. Halos 1 linggo rin na hindi nakalabas ng bahay si Karya dahil sa nangyari. Hindi siya pinayagan ng kanyang tiyahin na lumabas muna ng bahay dahil sa kanyang mga natamo. Simula ng pangyayaring yon ay hindi na niya muling hahayaan si Isabela na saktan siya. Isang araw, nagdesisyon si Karya na lumabas ng kanilang bahay upang magpahangin. Nakita niya si Kayla na pinagtutulungan nila Isabela at ng kanyang mga kaibigan. Kaya lakas loob siyang lumapit sa kanila upang pigilan sila Isabela sa pagmamalupit kay Kayla. "Hoy! Tigilan niyo na nga yan!" Dali-dali na tumakbo si Karya sa tabi ni Kayla nang makita na tinulak siya ni Isabela. Nabigla si Isabela nang makita si Karya at ngumisi. Aba! Sino ngayon ang nagpasya na magpakita after ng ilang araw na pagtatago sa bahay? At bakit nagpasya ka pa na lumabas ng bahay niyo? Mas mabuti pa na tinago mo na lang yung pangit mong mukha sa loob ng bahay niyo, kesa ipangalandakan pa rito. Alam ko may peklat ako sa mukha, pero hindi naman ibig sabihin nun pangit na ako. Akala mo naman napakaganda mo. Saad ni Karya. Talaga namang maganda ako ah.
tanging ilusyon mo lamang na magiging maganda ka. Kasi habang buhay ka ng magiging pangit, Karya. Kaya kung ako sa'yo, mahihiya na ako lumabas ng bahay namin kung may ganyan akong kalaking peklat sa muka. Mas mabuti na magtago ka na lang sa bahay nyo. Pangiinsulto ni Isabela. Natawa na lamang si Karya sa sinabi ni Isabela. Dahil wala na lamang sa kanya ang mga ganong pangiinsulto. Hindi na siya nasasaktan sa mga salita nila. Dahil naging immune na siya. Kung pangit ako, mas pangit ka. Pangit lang ako sa panlabas pero maganda ang panloob ko. Paano naman ikaw, Isabela? Maganda nga ang panlabas mong kaanyuan, pero ang kalooban mo naman halos masunog na sa impyerno. Wika ni Karya. Muntik nang sampalin ni Isabela si Karya, ngunit agad yung pinigilan ng dalaga. At tinulak si Isabela na natumba agad sa lupa. Marahan na inalaya ni Karya si Kayla na makalakad. Dahil ihatid niya na ito pa uwi. Hindi pa tayo tapos. Galit na wika ni Isabela at umalis na kasama ang kanyang mga kaibigan. Matapos ihatid ni Karya si Kayla sa kanilang tahanan, nakita niya ang kanyang tiyahin na naghihintay sa kanya. Narinig ko ng balita. Buti naman anak at may lakas ka ng loob na lumaban kay Isabela para malaman niya na hindi lahat ay kaya niyang apihin hanggang gusto niya. Saad ng kanyang tiya Amanda. Sumusobra na rin po kasi si Isabela Halos patayin na niya ako noong 1 linggo. Pinabarangay niya na po siya pero hindi niya pa rin gustong tumigil. Tapos maski si Kayla, yung bulag dun sa kabilang baryo, pati po yung pinapatulan niya. Kawawa sa kanya yung bata. Kung hindi pa ako agad dumating, sure ako na baka kung ano nangyari sa batang yun. Sambit ni Karya. Ngumiti si Amanda at sinabi, mabuti naman at kaya mo nang lumaban. Masaya ako para sa'yo. At sa wakas ay may lakas ka na rin ng loob na ipagtanggol ang sarili. Sobrang saya ng tiyahin ni Karya na sa wakas ay kaya na niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Dahil sa loob ng ilang taon na laging inaalipusta at pinamaliit si Karya, pakiramdam palagi ni Amanda ay nagkulang siya ng pagpapalaki kay Karya. Ngunit ngayon na nakikita na niya na lumalaban na ang kanyang pamangkin, masaya siya na makita na hindi nahahayaan ni Karya na abasuhin at maliitin pa siya ng iba. At ipinagdadasal ni Amanda na sana magtuloy-tuloy na ang paglakas ng loob ni Karya. At hindi na muling hayaan ang sarili na saktan ng iba. Labis ang pasasalamat ni Karya na palaging nandyan ang kanyang tiya Amanda upang palakasin ang kanyang loob. Dahil siya na lamang ang natitirang pamilya nito. At nagpapasalamat siya na tuwing siya ay inaapi noon ay lagi siyang pinagtatanggol ng kanyang tiyahin hanggang sa ngayon. Marahang niyakap ni Karya ang kanyang tiyahin at kumain na rin sila ng hapunan at pagkatapos noon ay dumiretso na rin siya sa pagpapahinga. Kinabukasan ay nagising siya dahil sa ingay sa harapan ng kanilang bahay. Tumingin si Karya sa kanilang terrace upang makita kung ano ang nangyayari. Nakita niya na may sinasaktan na lumpo na babae si Isabela at wala man lang gustong tulungan ang matandang babae na pigilan si Isabela. Agad na bumaba si Karya ng kanilang bahay at nang makarating siya sa labas, tinulak niya agad si Isabela papalayo sa matandang babae. Ano ba Isabela? Pati ba naman yung matanda, papatulan mo? Hindi ka na ba talaga nahiya sa pinagagawa mo, ha? Wala ka nang pinipiling saktan at laitin. May kapansanan man o wala. Matuto ka naman sanang gumalang. Galit na saad ni Karya at tinulungan ang babae na makatayo at inabot ang kanyang baston. Pinagpaga ni Karya ang lupa sa damit ng babae. Nakakaramdam siya ng sobrang inis kay Isabela dahil pati ang mga matatanda na walang malay ay sinasaktan din niya. Huwag kang makialam rito, Karya. Hindi na nga kita nilalait, diba? Kaya matuto kang magpasalamat at ilayong mo na ang sarili mo sa akin bago pa magbago ang isip ko at ikaw ang isubsob ko sa putikan. Inis na saad ni Isabela dahil nakikialam na naman sa kanya si Karya. Sinubukan ni Karya na pakalmahin ang kanyang sarili. Dahil hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili na sampalin si Isabela sa sobrang kasamaan ng ugali nito sa kapwa niya. Tumigil-tigil ka na nga, Isabela. Manahimik ka na, please lang. Kung gusto mong malait at manakit, di gawin mo sa sarili mo, hindi ang idadamay mo pa yung ibang tao. Sambit ni Karya. Nagsimulang magtalo si Karya at Isabela at humantong sa sabunitan. Hanggang sa dumating ang mga magulang ni Isabela at kinuha na siya papalayo. Inalalayan ni Karya ang matandang babae at pinatuloy sa kanilang tahanan. Labis na naawa siya sa sinapit ng matanda kay Isabela. Binigyan niya ng tubig ang matanda at kinamusta ito dahil napansin niya ang mga galos nito sa katawan.
Nalaman ni Karya na ang pangalan ng matanda ay Elisa. Pinaliwanag ng matanda na napadpad siya sa lugar nila Karya dahil hinahanap niya ang kanyang anak. Nagpakita ng picture ang matanda at laking gulat nang makita ni Karya na kamukha niya ang bata sa picture. Agad na kinuha ni Karya ang kanyang baby book at nakita na kawig nga niya ang nasa picture. Nakita rin ng matanda sa picture ang dati niyang asawa na buhat-buhat si Karya. Siya po ang tatay ko. Paliwanag ni Karya. Anak! Mautal-utal na wika ni Elisa at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak na kay tagal na niyang hinahanap. Hindi lubos maisip ni Karya na ang babaeng kanyang tinulungan ay ang kanyang tunay na ina. Hindi niya kilala ang kanyang ina dahil ang sinasabi sa kanya palagi ng kanyang ama noon ay patay na ito. Kaya simula nang mamatay ang kanyang ama ay hindi na rin siya nagtangka pa na tanungin ang kanyang tiyahin tungkol sa kanyang ina. Masayang nag-usap ang mag-ina na akala mo ay matagal na silang magkakilala. Labis na sinusulit nila ang ilang taon na nawala sa kanila. Ngunit laking gulat ni Amanda nang makita niyang buhay si Elisa. Dahil ang sambit sa kanya ng kanyang kapatid noon ay patay na ito. Nag-usap ang dalawa kung ano ang makakabuti para kay Karya. Nagpasya sila na lumipat ng bahay at hindi inaakala ni Karya na sobrang yaman pala ng kanyang ina. Magmula nun ay nakatikim ng marangyang buhay si Karya. Ang kanyang peklat sa muka ay nawala sa pamamagitan ng plastic surgery na binayaran ng kanyang ina. Hindi makapaniwala si Karya na pwede pa palang mawala ang kanyang peklat sa muka na naging dahilan ng masalimuot na buhay niya. Kaya simula nang mawala ang peklat sa kanyang muka, pakiramdam ni Karya ay nagsimula siya ng bagong buhay. Dahil pakiramdam ni Karya ay hindi na siya ang noon na pangit na Karya. Napakaganda naman ng anak ko, wika ni Elisa, ang kanyang ina. Ang ganda-ganda talaga ng pamangkin ko. Puri naman ni Amanda ang tiyahin ni Karya. Ngumiti na lamang si Karya at kinausap ang kanyang ina. Gusto niyang tulungan si Kayla, isa sa mga pinagmamalupitan din noon ni Isabel. Gusto niya itong tulungan na makita muli. Agad namang pumayag ang ina ni Karya. Kinausap ni Karya ang mga magulang ni Kayla at pumayag naman sila. Matapos ang ilang buwan ay nakakita na si Kayla at sobrang pasasalamat nito kay Karya dahil sobrang naging laki ng parte ng tulong nito sa kanyang buhay. Hindi alam ni Kayla at ng mga magulang nito kung paano sila makakabawi kay Karya. Ngunit ayon kay Karya ay gusto lamang niyang makatulong. Sinabihan niya si Kayla na wala itong utang na loob sa kanya o sa kanyang ina. Nakita ni Isabela ang makinis na mukha ni Karya at sobra niya itong kinabigla. Natuto si Isabela na magpakumbaba at maging mabait sa tulong ni Karya. At nagbago ito dahil alam niyang hindi magandang maging mapanakit sa kapwa na wala namang ginagawang masama siya. Sobrang laki ng pagbabago ni Isabela simula noon. Dahil alam niya sa kanyang sarili na kahit gaano niya saktan at ipahiya noon si Karya, ay kahit minsan ay hindi ito nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Natauhan na rin siya na hindi maganda ang kanyang ginagawa. Samantalang si Karya ay masaya na makita ang pagbabago ni Isabela sa pagtulong niya dito. Masaya rin siyang bumalik na ang paningin ni Kayla. At higit sa lahat, masaya siya na makapiling ang kanyang ina na matagal niyang hindi nakasama. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa maraming tao sa kanilang barangay. Naging patunay si Karya na ang mapait na sugat ng nakaraan ay maaaring maging daan tungo sa isang maliwanag at makulay na hinaharap kung mananatili tayong mabuti at matulungin sa ating kapwa.